Teresa, ang singsing na ito, ibinabalik ko na sa'yo. Dahil ang 11 taon natin ay isang pagkakamali lamang. Ang boses ni Gaudencio ay umalingaw-ngaw sa tapat ng paggawaan kasabay ng marahas na pagbawi niya sa aking kamay sa harap ng kamera ni Aling Marcela. Ang pangarap kong maging asawa niya ay nadurog habang ibang babaeng buntis ang kanyang niyakap sa aking tapat. Dahan-dahang dulas ang gintong singsing mula sa aking mga nanginginig na daliri. Ang marahang pagbagsak nito sa basang semento ng eskinita ay lumikha ng isang maliit matalas na kalansing ng metal. Isang tunog na tila bumasag din sa bawat taon ng aking katapatan, sakripisyo at pagtitiis. Kasabay nito ang marahas na pagkalagot ng pilak na kwintas na may palawit na maliit na piano, ang aming sagisag ng pag-ibig na binuo sa loob ng 11 taon ng aming pagsisikap. Nakatayo ako sa tapat ng lumang paggawaan ng piano sa isang makipot na eskinita, malapit sa Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu. Ang amoy ng basang kahoy barnes at alikabok ng mga nilalagaring kawayan ay pumupuno sa aking pangamoy, isang pamilyar na bango na dating nagbibigay sa akin ng kapayapaan tuwing sumisilong ako rito pagkatapos ng aking mahihirap na shift bilang itatrong sa ospital ng San Gerardo. Ang bawat sentimo na inipon namin sa loob ng kahoy na kahon upang itayo ang pangarap na klinika at syungdan ay tila naging mga tuyong dahon na ngayon ay tinatangay ng marahas na hangin. Sa harap ng maraming tao nakatayo si Gaudencio, hawak ang balikat ni Graciela Villarreal. Ang dalaga ay nakatungo, ang kanyang manipis na damit ay nagpapakita ng isang maliit, ngunit malinaw na umbok ng pagdadalang tao. Sa tabi nila, si Aling Marcela ay nakangiting nakatutok ang kanyang cellphone. Sa aking mukha, ang asol na sinag ng screen nito ay nagpapakita ng libu-libong komento sa kanyang livestream. I'm sorry, Teresa, pero si Graciela ang kailangan ko. Ngayon ang boses ni Gaudencio ay walang emotion, kasing lamig ng bakal na nakakabit sa kanyang mga lumang pait at lagari. Ang bata sa kanyang sinapupunan, anak ko, I am the father. Ginamit ko lang ang pera mo para mabili ang bahay na ito para sa kanila. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan, ang bawat laway na aking nilulunok ay may lasa ng tuyong uling. Nais kong sumigaw, nais kong ihampas ang aking bag sa kanyang tapat. Ngunit ang aking mo'y 1 taon bilang itatrong ay nagturo sa akin na huwag kailanman magpakita ng kahinaan sa harap ng kaaway. Ang isang asawa na nagtiis sa loob ng mabilis na takbo ng kapayapaan ay hindi iiyak kapag ang kanyang dambana ay dinumihan. Dahan-dahan lamang siyang bababa ng may taas noo. Tiningnan ko ang lumang piano sa sung, pagkatapos ay ang pilak na kwintas na dahan-dahan kong inilagay sa ibabaw ng mga fimdan kawayan. Ang bawat dumi ng lagari sa ibabaw ng piano ay tila sumasalamin sa bawat taon kong pag-aalaga sa kanya, ang bawat gabi na lumipas habang tinitiis ko ang ginaw ng ospital para mag-overtime para sa aming pangarap. Kung gusto mo akong umalis. Gaudencio, aalis ako, ang bulong ko, ngunit ang aking boses ay may talim na tila bumasag sa bawat bulong sa eskinita. Pero tandaan mo, ikaw ang pumili na tapusin ang 11 taon natin sa pamamagitan ng isang malaking kasinungalingan. Ang bawat peso ko na ginamit mo magkakaroon ng sariling boses sa takdang panahon. Mabilis akong tumalikod at naglakad palabas ng eskinita, hindi inaalintana ang marahas na pagbuhos ng ulan ng Cebu na dahan-dahang naghuhugas sa uling sa aking mukha. Habang naglakad ako patungo sa kang para sumakay sa papatungong Bohol, nakakapit ang aking kamay sa aking bulsa. Doon naramdaman ko ang isang piraso ng papel, ang orihinal na result ng heart test ni Gaudencio, na may tatak ng kumpanya ng aking Bantan Regina na sadyang binura at itinapon sa trash bin kanilang umaga. Ang laban ay hindi pa tuluyang natatapos. Ang aking mo'y 1 taon ay humaglalaho sa isang gabi ng pagtataksil. Ito ay simula pa lamang ng paniningil ng isang babaeng wala ng takot na mawalan. Dahil sa mga sandaling ito, ang bawat piraso ng aking dangal ay akin nang babawiin mula sa ilalim ng dagat ng Cebu. Actually, Teresa, kailangan nating protektahan ang pangalan ng San Gerardo. Hindi natin pwedeng hayaang ang isang witatrong ay maging tampulan ng tsismis sa buong Cebu dahil sa isang iskandalo. Ang boses ng aming direktor sa ospital ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa aking mukha habang nakatayo ako sa loob ng kanyang opisina. Sa labas, ang marahang patak ng ulan ay gumuguhit sa salaming bintana, ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa aking unipormeng puti.
Ang 11 taon kong pagpapakasakit ang bawat puyat sa gabi. Ang bawat pasyenteng hinarap ko ng may ngiti ay mabilis na itinapon dahil lamang sa isang video ni Aling Marcela na kumalat na parang apoy sa buong barangay. Nurse ako rito, Doc. 11 taon ko nang ibinibigay ang buhay ko sa ospital na ito. Ang mahina kong tugon pilit na pinatitigas ang aking boses upang hindi manginig. Paano niyo nagagawang tanggapin ang isang chismis nang walang investigasyon? I'm sorry, Teresa, pero kailangan mo muna ng leave. Ang press at ang mga pasyente ay nagsisimula ng magtanong. Ang pinal na desisyon ng direktor bago ibaling ang kanyang tingin sa mga papeles sa lamesa. Lumabas ako ng opisina at nagtungo sa locker room. Doon sa harap ng salamin hinubad ko ang aking badge. Napatingin ako sa pilak na gimkayaw, isang maliit na pin ng nurse na ibinigay sa akin nung araw na mapromote ako bilang Aitatruong. Sa gitna ng aking pagmamadali kagabi, ang metal nito ay bahagyang nayupi at nabaluktot. Hinaplos ko ang magaspang na dulo nito, pinakikiramdaman ang bawat bitak ng aking dangal, na tuluyan ng dinumihan ng kasinungalingan ng lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan. Pumunta ako sa tanggapan ng aking pinakamatalik na kaibigan, si Dr. Regina Monteverde, ang sikat na cardiologist ng San Gerardo. Inilapag ko sa kanyang lamesa ang kapirasong papel ng heart test ni Gaudencio na kalahating natupok ng apoy. Regina, tulungan mo ako. Nahanap ko ito sa trash bin ni Gaudencio bago maganap ang gulo kagabi, ang pagsusumamo ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. May sakit siya sa puso, hindi ba ang lahat ng ginawa niya kahapon? Ang pagtanggi niya sa akin ay dahil may itinatago siyang karamdaman, tama. Tumingin si Regina sa papel, walang katinag-tinag ang kanyang muka, na tila ba ang hawak ko ay isang walang kwentang dumi. Marahan niyang itinapon ang papel sa kanyang basurahan at iniharap sa akin ang screen ng kanyang computer. Teresa, as your best friend, I'm telling you to stop this madness, ang malamig na sabi ni Regina sa wikang Taglish. I checked Gaudencio's records just 2 weeks ago. He is perfectly fine. Ang bawat ECG at lab test niya ay nagpapakita na malusog ang puso niya. He is just a man who fell out of love, Teresa. Ginamit niya lang ang drama tungkol sa kanyang pananakit ng dibdib para makipaghiwalay sa iyo ng walang gulo. Naramdaman ko ang biglang panunuyo ng aking lalamunan. Tiningnan ko ang screen ng computer, ang pangalan ni Gaudencio Villarreal ay nakalagay doon kasunod ng isang perpektong resulta ng kalusugan. Bakit paanong ang isang taong nakita kong nanginginig habang hawak ang kanyang dibdib ay may ganitong uri ng perpektong record? Actually, Teresa, may alok sa Bohol County Hospital para sa isang Waitatruong. Patuloy ni Regina, ang kanyang boses ay tila isang mapanlinlang na kalinga. Mas mabuting tanggapin mo ito. Doon walang nakakaalam ng nakaraan mo sa Cebu. Malaya kang makakapagsimula ng malayo kay Gaudencio. Tinitigan ko si Regina. Ang kaibigang kasama kong nangarap simula pa noong kami ay mga estudyante pa lamang, ngayon ay siya palang nagtutulak sa akin na lisanin ang lungsod kung saan ko itinago ang aking puso. Ngunit ang aking dangal bilang nurse ay hindi papayag na mabulok sa kahihiyan. Salamat sa payo, Regina, ang malamig kong sagot habang dahan-dahang tumatalikod. Ngunit ang dagat ng Cebu ay hindi marunong magtago ng dumi. At ang katotohanan ay laging sumisipot kahit gaano nyo ito ibaon sa ilalim ng mga peking dokumento. Hapon na nang marating ko ang Kang ng Cebu. Ang amoy ng krudo basang kahoy at ang alat ng dagat ay sumalubong sa akin sa gitna ng makapal na sungmu. Bit-bit ang aking maliit na vali, naglakad ako patungo sa dulo ng pasilyo ng FA patungong Bohol. Sa aking bulsa nararamdaman ko ang bigat ng tansong susi ng bahay na aming binili, isang bahay na hindi ko kailanman matitirhan, ngunit may kalakip na malaking utang na nakapangalan sa akin. Bago ako tuluyang pumasok sa loob ng barko, naramdaman ko ang isang kakaibang titig mula sa malayo. Lumingon ako sa gilid ng naglalakihang mga jeepney na nakaparada sa pantalan. Doon sa likod ng isang anino ng sasakyan, nakita ko si Gaudencio. Nakatayo siya sa ilalim ng kanyang lumang sombrero, ang kanyang mukha ay gelyo at tila mas matanda ng ilang taon kaysa sa huli kong masilayan kahapon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin nang may matinding hapis at pangungulila. Gusto kong tumakbo patungo sa kanya. Gusto kong hilahin ang kanyang damit at pilitin siyang sabihin ang katotohanan.
Ngunit nang makita ko ang kanyang kanang kamay na mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib habang marahang bumubuntong hinala, naintindihan ko ang lahat. Ang bawat hakbang ko palayo ay bahagi ng kanyang plano. At ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi papayag na maging isang pabigat sa kanyang huling hantungan. Humarap ako sa daan patungo sa barko at dahan-dahang naglakad nang hindi na lumilingon. Ang dambuhalang batingaw ng Fa ay umaling-awngaw sa gabi, tila isang mahabang daing ng bakal na nagpapahayag ng aming tuluyang paghihiwalay. Habang lumalayo ang barko sa kang ng Cebu, ang tanging natira sa aking bulsa ay ang yuping Gimkay-aw ng NARS at ang lihim ng isang pusong handang maghintay kahit sa gitna ng pinakamalakas na bago. Cheers! Ang dahan-dahang pagpatak ng suwero sa plastic na tubo ay tila isang regular na pag-ikot ng aking mga gunita sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng ward ng mga bata sa Bospital ng Bohol, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na asul na sinag mula sa mga monitor ng tibok ng puso at ang maliit na lampara sa aking lamesa bilang itatrong. Malayo ang lugar na ito sa Basilica ng Cebu, ngunit ang bawat hininga ko rito ay may halong ginaw ng nakaraang pilit kong tinatakasan sa loob ng 5 taon. Ubo, marahang ubo. Ang mahinang daing ng isang may sakit na sanggol mula sa dulo ng pasilyo ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Inabandona ko ang aking mga papel at dahan-dahang lumapit sa maliit na kuna. Ang sanggol ay nanginginig sa tindi ng lagnat. Upang pawiin ang kanyang takot, dahan-dahan ko siyang binuhat at naupo ako sa isang lumang rocking chair sa sulok. Wala akong piano rito upang tugtugin ang aming paboritong kanta, kaya marahan ko na lamang ipinatong ang aking mga daliri sa aking sariling hita. Sinimulan kong ikilos ang aking mga daliri nang walang tunog, ginagaya ang bawat fimdan kawayan at ang bawat nota ng banyak na gabi-gabi naming pinagsasaluhan ni Gaudencio noong kami ay sumisilong pa sa ilalim ng ulan. Ang rhythmic na pagtapik ng aking mga daliri sa aking balat ay tila isang marahang oyayi na nagpatahimik sa sanggol, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang ang kanyang nanginginig na hininga ay dahan-dahang naging payapa. Kinaumagahan bumukas ang pinto ng aking opisina at pumasok si Doña Salvacion Araneta, ang tanyag na pangulo ng isang malaking kuwid o foundation ng suporta sa mga batang may sakit sa puso. Siya ang nagbabayad ng halos lahat ng gastusin sa aming mga charity patients sa Bohol. Lumapit siya sa akin, may hawak na isang mainit na kape at tinitigan ako ng may kakaibang kalinga na tila ba ako ay sarili niyang anak. Teresa, iha, nabalitaan ko ang matagumpay mong operasyon sa bata kagabi. Ang boses ni Doña Salvacion ay puno ng lambot. Actually, hindi ko maintindihan kung bakit mo pilit na pinahihirapan ang sarili mo rito sa Bohol habang may hawak kang malaking utang sa Cebu. Bakit hindi mo ibenta ang bahay na yon? You can use the money to buy a new property here at tuluyan mo nang ibaon ang nakaraan. Napatitig ako kay Doña Salvacion. Ang bawat salita niya ay tila nagpapahiwatig ng isang marahang pagtulak upang lisanin ko ang aking huling koneksyon sa Cebu. May mga alaala ho roon na hindi kayang bayaran ng bilyong peso, Doña Salvacion. Ang malamig kong sagot habang binubuklat ang isang medical file ng isang bagong pasyente. Ang pasyenteng iyon ay isang 7 taong gulang na bata na may malubhang sakit na dilated cardiomyopathy, isang pambihirang uri ng sakit sa puso na namamana. Habang sinusuri ko ang kanyang genetic markers at ang kasulatan ng kanyang pamilya, naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga daliri. Ang bawat marka ng kanyang DNA, ang bawat defect sa kanyang cardiac cells, ay eksaktong kopya ng nahanap ko sa kalahating natupok na papel ni Gaudencio 5 taon na ang nakalilipas. At ang pasyenteng ito ay lihim na pinopondohan ng foundation ni Salvacion. Isang matalas na pagdududa ang nagsimulang tumubo sa aking isipan. Bakit tila ang bawat pasyenteng may ganitong sakit ay dinala rito sa Bohol? Bakit si Salvacion ay may matinding takot tuwing binabanggit ko ang aking lumang bahay sa Cebu? Doña Salvacion, ang dahan-dahan kong pagtawag habang inililigpit ang pluma ng aking ama sa aking bulsa. Actually, may naiwan akong lumang ledger ng mga donasyon sa bahay ko sa Cebu. Sinasabing may ilang anomalya sa pondo ng aming dating kooperatiba na nakasulat doon. Baka kailangan ko itong balikan sa mga susunod na araw upang i-verify.
Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mga mata ng matanda. Ang kanyang marangyang mukha ay dahan-dahang nagkaroon ng bitak ng takot bago mabilis na nagpaalam upang mag-asikaso ng mga papel. 3 araw ang mabilis na lumipas, tila bawat oras ay isang paghihintay sa gitna ng isang tahimik na unos. Hating gabi na nang marinig ko ang marahas na pag-vibrate ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesa bilang i-tatrong. Binuksan ko ito at bumulaga ang isang pulang babala mula sa security system ng aking lumang bahay sa Cebu. Ang sensor ng likurang pinto ay na-detect na may pilit na pumasok ng marahas. Ang anino ng isang tao ay aninag na sa aming lumang syungdan. Nanigas ang aking buong pagkatao. Alam ko na kung sino ang pumasok at ang laban para sa katotohanan ay tuluyan nang bumalik sa pampang ng Cebu. Ejek. Ang bawat marahang patak ng ulan sa aking mukha ay tila mga malamig na halik ng Cebu unti-unting ginigising ang mga sugat na pilit kong ibaon sa buhol sa loob ng 5 taon. Nakatayo ako sa madilim na eskinita malapit sa basilika, nakatitig sa likurang pinto ng aming lumang bahay, na dati ay punong-puno ng ingay ng pait at lagari ni Gaudencio. Ang kandado ay marahas na winasak, ang dumi ng semento ay may mga marka ng mga sapatos na pumasok nang walang pahintulot. Pumasok ako sa loob na tila isang anino, ang aking duster na kulay itim ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin habang hawak ko ang aking lumang radyo. Ang loob ng bahay ay madilim at may amoy ng lumang papel at alikabok ng kawayan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, napatigil ako nang makarinig ako ng isang manipis at nanginginig na iyak ng isang sanggol mula sa silid sa likod ng kusina. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at doon bumulaga sa akin si Graciela Villarreal. Nakaupo siya sa gilid ng isang lumang kama, nanginginig ang buong katawan habang pilit na pinatatahimik ang kanyang umiiyak na anak. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata sa tindi ng gulat at takot. Akala niya marahil ay isa akong multong nagbabalik upang maningil sa kanyang kasalanan. Teresa, anong ginagawa mo rito? Parang awa mo na. Huwag mong saktan ang anak ko. Hindi ako narito para sa iyo, Graciela, at lalong hindi para sa bata. Ang malamig kong sagot, bagaman ang aking puso ay tila isang dambuhalang basong nadurog sa semento nang makita ko ang kanyang kalagayan. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Bakit kailangang si Gaudencio ang maging ama ng batang iyan? Isang matinding paghikbi ang kumawala kay Graciela. Napaluhod siya sa aking harapan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakapan ang aking laylayan. Ikinuwento niya ang buong katotohanan na ang bata ay hindi kay Gaudencio, kundi anak ng kanyang yumaong asawa na namatay sa isang aksidente sa dagat. Si Gaudencio ay kanyang kapatid sa ama, at ang pagpapanggap nito bilang asawa ay ang tanging paraan upang protektahan sila laban sa malupit na pamilya ng kanyang asawa na gustong umagaw sa kanilang maliit na mana. Ang video, si Aling Marcela, binayaran siya ng isang taong hindi namin kilala para i-livestream ang kahihiyan mo. Teresa, ang iyak ni Graciela, ang kanyang boses ay puno ng hapis ng pagsisisi. Pinilit ako ni Gaudencio na sumunod sa plano dahil sinasabi niyang mas mabuti nang magalit ka sa kanya kaysa mabulok ka sa tabi ng isang lalaking malapit ng mamatay. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan, ang bawat laway na aking nilulunok ay may lasa ng tuyong uling. Ang mo'y 1 taon kong pag-iisa sa Bohol, ang bawat puyat ko, ang bawat sakripisyo ko bilang nurse. Lahat ay binaluktot ng isang dakilang dula-dulaan ng lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan. Dahan-dahan akong lumapit sa maliit na kuna kung saan ang sanggol ay muling nahihimbing sa tindi ng pagod. Tinitigan ko ang kanyang maliit na mukha, ang nanginginig na hininga, at ang malambot na balat na walang kasalanan sa digmaan ng mga matatanda. Marahan ko siyang kinumutan ng isang manipis na duster, pinakikiramdaman ang init ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang aking nurse na puso ay nagkaroon ng ganap na paghilom. Ang batang ito ay hindi kaaway, siya ay biktima rin gaya ko. Ngunit ang aming katahimikan ay biglang binuwag ng isang marahas na tunog ng pagpreno ng gulong ng higit sa 2 sasakyan sa labas ng bahay. Kasunod nito ay ang mabibigat at marahas na yabag ng mga sapatos na nagtatakbuhan sa labas ng bakod. Nandyan sila!
Ang mga tauhan ni Doña Salvacion, ang nanginginig na bulong ni Graciela habang mabilis na niyayakap ang kanyang anak. Magtago kayo sa likod ng aparador, Graciela. Huwag kayong gagawa ng anumang tunog. Ang mabilis kong utos habang kinuha ko ang aking lumang radyo at nagtago sa anino ng pinto ng sung. Narinig namin ang marahas na pagbagsak ng pinto ng sala nang wasakin ito ng mga lalaking nakauniforme ng Foundation ni Salvacion. Ang tunog ng pagkasira ng mga film kawayan at ang pagkatumba ng mga lumang aparador ay umalingaw-ngaw sa buong bahay habang hinahanap nila ang sohanchin na sinabi kong nakatago rito. Isang malakas na yabag ng sapatos ang dahan-dahang lumalapit sa aming pinagtataguan. Ang bawat hakbang ng lalaki ay tila isang pagturo ng kamatayan sa aming kinaroroonan. Nakapikit ako nang mariin hawak ang pluma ng aking ama sa aking bulsa habang ang anino ng kaaway ay dahan-dahang gumagapang sa pader sa tapat ng aming silid. Ang bawat marahang patak ng pawis sa aking noo ay tila mga butil ng yelo habang nakadapa kami ni Graciela sa likod ng malaking aparador. Sa labas ng pinto ng siyong, naririnig ko ang marahas na paghalughog ng mga tauhan ni Doña Salvacion. Ang tunog ng mga kawayan ng piano na isa-isang binabasag at ang mga lumang kasangkapan na itinutumba ay tila mga dagok sa aking nakaraan. Ngunit bilang nurse na sanay sa mga emergency na natiling malamig ang aking ulo, alam ko ang bawat pasikot-sikot ng bahay na ito. Dahan-dahan kong itinulak ang isang maliit na panel ng kawayan sa ilalim ng sahig, isang lihim na daanan patungo sa imbakan ng mga tuyong kahoy sa likod bahay na ginawa namin ni Gaudencio noon. Mabilis ngunit walang tunog na binuhat ko ang anak ni Graciela habang pilit niyang sinusundan ang aking bawat hakbang. Nang makalabas kami sa likurang bakod, ang madilim na gabi at ang malakas na ulan ng Cebu ang naging proteksyon namin upang makatakas patungo sa isang ligtas na bahay ampunan na pinamamahalaan ng mga madre. Ngunit ang kaligtasan ay hindi sapat upang pawiin ang nag-aapoy na katotohanan sa aking dibdib. Ang aking kaibigang si Regina Monteverde, ang tanyag na cardiologist na pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, siya ang nagbura ng kasaysayan ng sakit ni Gaudencio. Kinaumagahan dinala ako ng aking nurse na instinto sa hospital ng Santa Remedios, ang pribadong ospital kung saan nagtatrabaho si Regina. Suot ang aking lumang uniforme ng nurse na walang insignia, dahan-dahan kong tinahak ang daan patungo sa VIP ward sa ikalimang palapag. Ang bawat pader doon ay tila nagpapahiwatig ng lamig ng kamatayan na papaligiran ng mga gwardyang nakasuot ng itim. Sa tapat ng room 502, napatigil ang aking hininga. Sa pamamagitan ng maliit na salaming bintana ng pinto, nakita ko siya, si Gaudencio. Ang aking Gaudencio ay nakahiga sa isang elektronikong kama. Siya ay gaygo, ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata ay pikit habang marahang tumataas at bumababa ang kanyang dibdib sa ilalim ng asul na sinag ng monitor ng puso. May mga kawad ang pacemaker na nakatusok sa kanyang dibdib, dahan-dahang nagbibigay ng artipisyal na kuryente sa puso niyang matagal nang napagod. Ngunit ang kumuha ng aking huling katinuan ay ang pilak na singsing na nakasabit sa isang kadena sa kanyang leeg, ang singsing na ibinalik niya sa akin, ngunit lihim niya palang kinuha muli upang isuot sa tabi ng kanyang natitirang hininga. Naramdaman ko ang paglapit ng aking mga daliri sa malamig na salamin ng bintana. Ang salamin ay may bahid ng singaw mula sa aking sariling hininga. Marahan kong iginuhit ang hugis ng isang maliit na puting piano. Sa ibabaw ng malabong salamin, isang marahang pag-alay ng pagmamahal na tila isang piping hiyaw na hinding-hindi niya maririnig sa gitna ng kanyang pagkakatulog. Teresa, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Regina Monteverde ay tila isang matalim na pako na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Nakatayo siya sa aking likuran, suot ang kanyang puting doctor's coat, ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot at panibagong galit. Mabilis ko siyang hinila patungo sa kanyang personal na opisina. Sa dulo ng pasilyo, isinara ang pinto ng walang anumang tunog upang hindi makuha ang atensyon ng mga gwardya. Regina, sa lahat ng taong pwedeng magbura ng buhay ni Gaudencio, hindi ko inakalang ikaw ang may hawak ng pambura. Ang malamig kong sabi habang inilalapag ang aking nanginginig na mga palad sa kanyang lamesa. Mo'y 1 taon tayong magkaibigan.
bakit kailangang si Gaudencio pa ang gawin mong biktima ng kasinungalingan mo? Napaupo si Regina ang kanyang matikas na anyo bilang cardiologist ay dahan-dahang gumuho. Actually, Teresa, I had to do it. My father's hospital, the foundation of Doña Salvacion. Hawak nila ang aking lisensya. Alam kong may sakit si Gaudencio sa puso simula pa noong nag-aaral tayo, ngunit nangako si Salvation na ibibigay niya ang lahat ng pondo para sa klinik ko kung hahayaan kong paniwalaan mo na malusog si Gaudencio at nag-a-acting lamang siya para iwan ka. Kaya binaluktot mo ang bawat ECG niya. Pinalabas mong malusog siya para pilitin akong pumunta sa Bohol. Ang pagsusumamo ko habang ang aking mga luha ay nagsisimulang gumuhit sa aking mukha. Dahil alam kong kapag nanatili ka rito, isasakripisyo mo ang buong karera mo bilang nurse para lamang maging caregiver niya. Ang sigaw ni Regina, ang kanyang boses, ay puno ng hapis at selos na matagal na niyang ikinukubli. Minahal ko rin si Gaudencio, Teresa, pero lagi kang nakatayo sa harap ng altar ng kanyang puso habang ako ay nanatiling isang anino sa tabi niya. Tinitigan ko si Regina nang walang katinag-tinag. Ang bawat salita niya ay tila mga talim na tumatama sa aking dibdib. Ginamit nila ang sakit ng aking asawa upang gawin akong dayuhan sa sarili kong buhay. Ngunit bago pa ako makasagot, narinig namin ang marahas at rhythmic na tunog ng mga sapatos na nagtatakbuhan sa pasilyo sa labas. Si Doña Salvacion. Regina, ihanda mo ang operating room. Ililipat na natin si Gaudencio sa pasilidad ng kumpanya para sa mabilisang clinical trials, ang malakas na utos ni Salvacion mula sa intercom. Ngayong gabi ang huling pagkakataon natin bago pa malaman ng mga autoridad ang tungkol sa disease registry ng kanyang pamilya. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang aking asawa, ang aking Gaudencio, ay dahan-dahan ng pinapatay ng sarili niyang ina. At ang laban para sa kanyang huling tibok ng puso ay magsisimula sa loob ng nagdidilim na ospital na ito. Tadkim. Ang bawat marahang patak ng ulan sa bubong ng lumang pagawaan ay tila isang malungkot na ritmo ng aking pagsisisi habang dahan-dahan akong pumapasok sa pinto. Ang lugar ay tahimik na babalutan ng makapal na alikabok ng kawayan at ang amoy ng barnis na matagal nang natuyo. Mula sa madilim na sulok ng siyong, nakatayo ang maputing piano, ang instrumentong sinimulang buuin ni Gaudencio para sa akin, ngunit hindi kailanman natapos dahil sa marahas na pagbamil ng tadhana. Ang bawat filmda nito ay binalutan na ng sapot tila isang monumentong nakalimutan sa gitna ng panahon. Dahan-dahan akong lumapit at naupo sa lumang bangko ng piano. Nanginginig ang aking mga daliri habang nakatitig sa mga kawayang film. Napansin ko ang maliliit na numerong nakaukit sa ilalim ng bawat nota, mga numerong tila isang selyadong code na matagal kong binaliwala. Naalala ko ang gabi ng aming unang pagdiriwang ng anibersaryo kung saan marahang tinugtog ni Gaudencio ang isang banhak sa tapat ng aking mukha. Inilapat ko ang aking mga daliri sa mga filmdan. Walang tunog na lumabas, tila isang marahang pagtulak lamang ng hangin, ngunit tinugtog ko ang bawat nota ng aming kanta ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga nakaukit na numero. Do, mi, sol, la, do. Sa huling nota narinig ko ang isang marahang pag-ikot ng gear sa ilalim ng keyboard, kasunod ng dahan-dahang pagbuka ng isang lihim na hawk sa likod ng music stand. Isang makapal na kahoy na kahon ang lumabas na babalutan ng pulang pelos. Nang buksan ko ang kahon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Doon bumulaga sa akin ang 15 makakapal na sobre na may selyo ng Bohol Post, ang orihinal na titulo ng bahay na nakapangalan na sa akin simula pa noong araw ng aming paghihiwalay, at isang lumang cassette tape na may sulat kamay ni Gaudencio kung noon pa ay nagsabi ka ng totoo. Naramdaman ko ang marahas na pagbagsak ng aking buong pagkatao. Napayakap ako sa mga filmdan ng maputing piano habang ang mga sobre ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, kumalat sa basang semento na parang mga tuyong dahon ng 15 taon kong pangungulila. Ang bawat sulat ko sa kanya na inakala kong hindi niya binasa lahat ay narito, may mga marka ng kanyang nanginginig na luha at tuyong uling. Isinalpak ko ang cassette tape sa aking lumang radyo. Pagkatapos ng isang mahinang static umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, ang boses ni Gaudencio, ang boses na matagal kong iniyakan sa Bohol. Teresa,
Kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo, ang marahang panimula ng kanyang boses sa tap. Bawat salita ay tila isang marahang saksak sa aking puso. Patawarin mo ako sa kasinungalingang ibinigay ko sa iyo sa tapat ng sunan kahapon. Si Graciela, hindi ko siya kalaguyo. Inako ko ang kanyang anak upang iligtas sila mula sa pamilya ng kanyang yumaong asawa. At si Doña Salvacion, ang babaeng nagpupondo sa klinika mo ngayon sa Bohol. Napatigil ang aking hininga sa kasunod na pahayag ni Gaudencio. Si Salvacion ay ang aking tunay na ina Teresa. Ang inang nagtapon sa akin sa pamilyang Villarreal noong sanggol pa lamang ako upang magpakasal sa isang mayamang negosyante. Ang sakit ko sa puso, ang dilated cardiomyopathy, ay ang namamanang sumpa ng kanyang pamilya. Kaya niya ako tinutulungan ngayon ay dahil natatakot siyang malaman ng publiko ang tungkol sa kanyang anak sa labas na sisira sa pangalan ng kanyang quid o foundation. Ginagamit niya si Regina upang pilitin akong sumailalim sa isang mapanganib na clinical trial upang doon dahan-dahang patayin ang katotohanan. Tasa, nanlamig ang aking buong kalamnan. Ang bawat laway na aking nilulunok ay naging lason. Ang aking asawa, ang aking Gaudencio, ay hindi lang pala nagtatago ng sakit. Siya ay kasalukuyang pinapatay ng sarili niyang ina sa loob ng ospital ng Santa Remedios ngayong gabi. Dahan-dahan kong kinuha ang logbook mula sa kahon kasama ang cassette tape. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ay may katapat na kabayaran. At sa gabing ito, ang porselana ng aking pagtitimpi ay tuluyan ng nadurog. Gaudencio! Ang bulong ko habang pinupunasan ang aking mga luha gamit ang aking nurse na uniforme. Hindi ko hahayaang maging eksperimento ka ng iyong sariling ina. Oras na para magsalita ang dagat. Mabilis akong lumabas patungo sa gitna ng bagyo, bitbit ang katotohanang yayanig sa buong Cebu bago pa man sumapit ang bukang liwayway. Walang libreng kanlungan sa ilalim ng kapangyarihan ng isang inang itinapon ang sarili niyang anak para lamang sa marangyang pangalan. Ang aking boses ay walang panginginig, malamig at matatag habang nakatayo ako sa loob ng marangyang opisina ni Doña Salvacion Araneta sa Cebu. Ang amoy ng mamahaling kahoy at tsaa ay pumupuno sa buong silid, isang malaking kaibahan sa amoy ng basang ulan at alikabok ng kawayan na bitbit ko mula sa aking lumang bahay. Nakatitig si Salvacion sa akin mula sa kanyang silyang nara, ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado, tila ba ang bawat sigwa sa labas ay bahagi lamang ng kanyang kalkulasyon. Teresa, hindi ko inasahang babalik ka. Nang mas maaga, ang pabulol na sabi ni Salvacion, pilit na pinatitigas ang kanyang boses habang dahan-dahang binababa ang kanyang salamin. Nakuha mo ba ang mga dokumento sa bahay mo? Sabi ng mga tauhan ko may nanggulo raw sa loob kagabi. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa aking mga labi habang inilalapag ko ang kahoy na kahon at ang cassette tape sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang mapang ibinigay ko sa iyo, Doña Salvacion, ay isang bitag lamang upang makita ko kung sino ang tunay na nagpapanggap na kaibigan. At tama ako. Ang bawat tauhan mo ay mabilis na tumakbo sa isla ng mga agila habang ako ay narito na hawak ang orihinal na record ng bawat transaksyon ng iyong pamilya. Dahan-dahan kong pinindot ang play sa aking lumang radyo. Ang boses ni Gaudencio ay umalingaw-ngaw sa silid, binubunyag ang bawat lihim ng kanyang sakit sa puso at ang katotohanang si Salvacion ang kanyang tunay na ina. Nanigas ang buong pagkatao ni Salvacion. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay dahan-dahang nagkaroon ng malalaking bitak ng takot at puot. Trinidad, nagsisinungaling si Gaudencio. Ang sakit niya ay isang pambihirang karamdaman na pinopondohan ko upang maghanap ng gamot para sa lahat ng mga bata. Actually, Doña Salvacion, pinopondohan mo ang CA muling pag-aaral ng gamot na ito dahil natatakot kang malaman ng buong bansa na ang namamanang sakit ng pamilya mo ay siyang pumatay sa sarili mong anak sa labas. Ang malamig kong sagot habang lumalapit sa kanya nang walang katinag-tinag. You used my husband as a lab rat. Ginamit mo si Regina upang palabasing malusog siya para pilitin akong lumayo, habang dahan-dahan mo siyang pinapatay sa loob ng Santa Remedios. Upang masiguradong walang makakaalam ng lihim mo bago ang anibersaryo ng foundation mo. Tumayo si Salvacion, ang kanyang mga perlas ay tila sumasakal na sa kanyang leeg.
Sobra ka na, Teresa. Sino ka ba para hamunin ako? Isang hamak na nurse ka lang. Sa isang tawag ko lang sa board, tatanggalan kita ng lisensya. Pati si Regina, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang trabaho sa buong Pilipinas. Nafinas siya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, walang takot. Kinuha ko ang aking lumang stethoscope mula sa bagang stethoscope na naging saksi sa bawat puyat at sagabi ko sa Dubai at Bohol. Dahan-dahan ko itong inilapag sa ibabaw ng kanyang lamesang mahogany, marahang inihampas ang bakal nito na tila isang huling taya sa aming digmaan. Ang lisensya kong ito ay binuo ko sa bawat patak ng aking pawis, Doña Salvacion. Ang bulong ko, ang aking boses, ay kasing talim ng labaha. I am willing to lose everything to save my husband. Pero ikaw, handa ka bang mawala ang bilyong-bilyong peso ng foundation mo sa oras na marinig ng buong Cebu ang boses ng anak mo sa radyo? Nanginginig ang mga labi ni Salvacion. Ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng nadurog nang makita ang aking paninindigan. Ngunit ang kanyang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa kanyang konsensya. Mabilis niyang kinuha ang telepono at pinindot ang speed dial. Regina, ipasok na si Gaudencio sa operating room ngayong gabi. Magsimula na ang CA, muling pag-opera, ang galit niyang utos sa kabilang linya. At ikaw, Teresa, huli ka na. Ang asawa mo ay mamamatay sa ibabaw ng mesa ng operasyon bilang isang bayani ng aking foundation, hindi bilang isang saksi na magpapabagsak sa akin. Bago pa man ako makakilos ang dalawang gwardya sa labas, ay marahas na pumasok at hinawakan ng aking mga braso. Pilit akong kinaladkad palabas ng opisina habang si Salvation ay nakatitig sa akin ng may malamig na tagumpay. Ang bawat hininga ko habang tumatakbo ako sa pasilyo ng ospital patungo sa room 502 ay puno ng kaba. Ang orasan ay nagsimula ng mag-countdown at ang huling CA, muling pagtibok ng puso ni Gaudencio, ay nasa kamay ko na. Ang pinakamahirap na unawain sa pag-ibig ay ang pananahimik ng isang taong pilit kang inililigtas sa sarili niyang kamatayan. Ang bulong ng aking sariling isip ay tila isang marahang hampas ng hangin sa loob ng aking dibdib habang mabilis kong tinatahak ang madilim na hagdanan ng Santa Remedios. Ginamit ko ang aking kaalaman sa mga pasikot-sikot ng ospital upang mabilis na makalusot sa mga gwardya ni Doña Salvacion. Narating ko ang ikalimang palapag kung saan nakatayo ang kwarto ni Gaudencio. Ang VIP ward ay nababalutan ng malamlam na liwanag, kasing lamig ng isang sementeryo. Maliban sa kwarto ni Gaudencio, na may glass partition, isang sterile na silid na dinisenyo upang ihiwalay ang mga pasyenteng mahina ang resistensya bago ang operasyon. Tumigil ako sa tapat ng salaming bintana. Doon sa loob ng silid nakita ko siya. Si Gaudencio ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Ang bawat hininga niya ay may kasamang labored breathing. Ngunit sa halip na magpahinga ang kanyang nanginginig na mga kamay, ay mahigpit na nakahawak sa isang piraso ng kupas na papel ng banyak. May hawak siyang lapis pilit na isinusulat ang huling tala, ang huling awit, na hindi niya kayang ipadala sa akin sa loob ng 5 taon. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng sipayo. Tila ba ambaswa ang bawat nota na kanyang inilalapat ay ang huling tibok ng kanyang naghihingalong puso. Kumatok ako ng marahan sa salamin. Ang tunog ng aking mga daliri sa makapal na salamin ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Inangat ni Gaudencio ang kanyang ulo. Nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang biglang pananalasa ng gulat at takot sa kanyang mga mata. Mabilis na tumaas ang linya ng kanyang cardiac monitor sa tabi ng kama, lumilikha ng isang mabilis na ritmo ng babala. Pilit niyang itinago ang banyak sa ilalim ng kanyang kumot at dahan-dahang tumayo, ngunit ang panginginig ng kanyang binti ay nagpapakita na ang kanyang lakas ay paubos na. Teresa, bakit ka narito? Ang kanyang boses na nanggaling sa maliit na speaker ng intercom ay kasing gasgas ng mga Fimdan kawayan. Hindi ba't sinabi ko sa iyo kahapon, umalis ka na, may pamilya na ako. Si Graciela, ang asawa ko... Narinig ko ang cassette tape, Gaudencio. Ang malamig kong sagot habang dahan-dahang inilalapat ang aking palad sa salamin. Alam ko ang tungkol sa lason ng pamilya mo. Alam ko ang tungkol sa pagmamahal mo na pilit mong ibinaon sa likod ng isang marahas na kasinungalingan. Bakit kailangang ikaw ang magdesisyon para sa buhay ko?
Napaluhod si Gaudencio sa kanyang higaan. Ang bawat hikbi niya ay hindi nakaligtas sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling pula habang tinititigan ang aking mukha. Nakita ko ang maliit na pacemaker sa kanyang dibdib na marahang kumikislap ng pulang ilaw, isang artipisyal na kuryente na pilit na nagpapahaba sa kanyang dusa. Dahil ayaw kong makita mo akong mamatay, Teresa, bulong niya sa intercom. Ang bawat salita niya ay may kasamang pait ng pagsisisi. 11 taon mong ibinigay ang buhay mo sa ospital para sa akin. Ayaw kong mabuhay ka na may kasamang caregiver sa tabi mo tuwing gabi. I wanted you to hate me, so you could find someone else to love. Ang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng isang kasinungalingan ay hindi kailanman magiging pagliligtas, Gaudencio. Ang sabi ko habang ang aking mga luha ay nagsisimulang gumuhit sa aking mukha. You robbed me of my choice. Inagawan mo ako ng karapatang samahan ka sa huling hantungan. Dahan-dahang lumapit si Gaudencio sa salamin. Ang kanyang gaygo na anyo ay tila mas maliit ngayon. Inangat niya ang kanyang nanginginig na palad at dahan-dahan itong ipinatong sa tapat ng aking palad sa kabilang panig ng salamin. Ang aming dalawang palad ay magkatugma, nakadikit sa malamig na kristal na nakapagitan sa amin, isang marahang pag-alay ng pagmamahal na tila isang piping yakap sa gitna ng bago. Sa sandaling iyon, ang lamig ng salamin ay natunaw ng init ng aming katotohanan. Ngunit ang aming sandali ng pagbabalik ay biglang binuwag ng isang marahas na pulang liwanag na nag-flash sa buong pasilyo ng VIP ward. Ang tunog ng emergency alarm ay umalingaw-ngaw sa buong ospital, kasunod ng marahas na pagbukas ng electronic lock ng silid ni Gaudencio. Pumasok si Doña Salvacion Araneta, kasunod si Regina Monteverde at ang 5 gwardiyang nakaitim. Ang mukha ni Salvacion ay puno ng galit habang si Regina ay nakatingin sa akin ng may pagsisisi at takot. Ilayas ang babaeng yan sa ospital na ito, ang sigaw ni Salvacion sa kanyang mga tauhan habang itinuturo ako. Gaudencio, kailangan mo nang lumipat sa operating room. Ang mga doktor ay naghihintay na. Naihwag ang sigaw ni Gaudencio habang tinatangka niyang harangan ang pinto ng kanyang silid, ngunit ang kanyang panghihina ay naging mabilis na dahilan upang dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Hinawakan ako ng mga gwardya sa braso, pilit akong kinaladkad palayo sa salamin habang nakatitig ako sa nanginginig na mukha ni Gaudencio na unti-unting napapikit. Ang aming huling batingaw ng pag-asa ay dahan-dahang nalulunod sa gitna ng naglalakihang sungmo ng kasamaan ni Salvacion. Ang bawat marahang patak ng tubig mula sa aking basang uniforme ay lumilikha ng isang maliit na marka sa makinis na sahig ng operating ward. Hindi ko naramdaman ang panginginig ng aking tuhod. Mas matindi ang init ng determinasyon sa aking dibdib na dahan-dahang lumalamon sa aking takot. Ang buong hospital ng Santa Remedios ay nasa ilalim ng lockdown, napapaligiran ng mga gwardyang nakaitim na binayaran ni Doña Salvacion upang masiguradong walang makakaalam ng gagawing eksperimento kay Gaudencio. Ngunit bilang nurse na naglingkod ng mabilis na 11 taon, alam ko kung paano magtago sa gitna ng liwanag. Kinuha ko ang isang malinis at sterile na surgical gown mask at head cap mula sa locker ng mga doktor sa 2nd palapag. Sa likod ng aking maskara, ang tanging aninag ay ang aking mga matang puno ng talim at katotohanan. Mabilis kong tinahak ang daan patungo sa operating room 3. Ang pasilyo ay tahimik, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng ventilation system at ang marahang kalansing ng mga metal na kasangkapan sa tray ng isang dumaang katulong. Ang bawat hakbang ko sa semento ay kasing tahimik ng isang panaginip, pilit na binabagtas ang huling bitag ni Salvation. Pagbukas ko ng pinto ng operating room, sinalubong ako ng nakasisilaw na liwanag ng mga dambuhalang surgical lights. Sa gitna nakahiga si Gaudencio, dahan-dahan ng pinapahinga ng unang dosis ng pampatulog. Sa tabi ng operating table nakatayo si Regina Monteverde, hawak ang clipboard ng anesthesiolog, habang ang chief surgeon ay naghahanda ng iturok ang dambuhalang hiringgilya, ang experimental drug. Stop! Ang gamot na yan ay pumatay na sa 3 pasyente sa Bohol. Ang sigaw ko sa boses na puno ng awtoridad na nagpatigil sa kamay ng doktor.
Nanlaki ang mga mata ni Regina sa likod ng kanyang surgical mask, ang kanyang clipboard ay bahagyang nayanig sa gulat. Teresa, paano kang nakapasok dito, security? Hindi ko binigyang daan ang kanilang takot. Humakbang ako papalapit sa operating table at dahan-dahang hinawakan ang braso ng surgeon. Gamit ang aking nurse na mga daliri, marahan kong inagaw ang hiringgilya mula sa kanyang pagkakahawak at inilapag ito sa stainless na lamesa. Bilang itatrong ng San Gerardo at NARS na may 11 taong karanasan, sinasabi ko sa inyo na ang dilated cardiomyopathy ni Gaudencio ay hindi kayang tanggapin ang ganitong kalakas na doses ng beta blocker trials. Ang mabilis kong paliwanag sa wikang Taglish bawat medikal na termino ay matatag kong binigkas sa harap ng mga doktor. Ang kanyang cardiac output ay mababa na. At ang gamot na ito ay tuluyang magpapatigil sa kanyang puso bago pa man niyo makuha ang unang biopsy. This is not a surgery, Doc. This is a sanctioned murder to protect Doña Salvacion's name. Napatitig ang chief surgeon sa akin ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalinlangan nang mapagtantong tama ang aking mga medical na argumento. Lumingon siya kay Regina na ngayon ay tahimik na nakatungo hindi makapagsalita dahil sa tindi ng kahihiyan. Sino ka para diktahan ang mga doktor ko sa loob ng sarili kong ospital? Ang boses ni Doña Salvacion Araneta ay umalingaw-ngaw mula sa viewing gallery sa itaas ng operating room. Ang kanyang anyo ay tila isang dambuhalang buwaya na nakatingin sa kanyang biktima. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan, ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Teresa de la Cruz, isa kang trespasser. Ang lisensya mo ay tuluyan kong ipapakansela bukas ng umaga at sisiguraduhin kong mabulok ka sa kulungan dahil sa panggugulo sa aking pasilidad. Tinitigan ko si Salvacion, dahan-dahang hinubad ang aking face mask upang ipakita ang aking mukha na punong-puno ng muot ng uling at ulan. Ang pluma ng aking ama ay marahan kong hinawakan sa aking bulsa bilang aking huling sandata. Huwag mo akong takutin sa batas, Doña Salvacion. Ang malamig kong sagot habang dahan-dahang inilalapit ang aking muka sa kanya. Dahil ang batas na sasampal sa iyo bukas ay mas malakas pa sa bilyong-bilyong peso ng foundation mo. Ang bawat bata sa Bohol na namatay dahil sa mga iligal na gamot mo, lahat ay nakasulat na sa records na hawak ni Sister Soledad. Nanginginig ang mga labi ni Salvacion sa tindi ng puot. Ngunit bago pa ako makahakbang patungo kay Gaudencio, ang pinto ng operating room ay marahas na bumukas. Ang tunog ng mga bakal na pinto na humampas sa pader ay sumira sa aming usapan kasunod ng pagpasok ng 5 gwardyang nakaitim na may hawak na mga tali. Baka gusto mong arestuhin ang baliw na nurse na ito bago niya tuluyang masira ang kasal ng anak ko. Ang sigaw ng chief security ni Salvacion habang mabilis na lumalapit sa aking kinaroroonan. Naramdaman ko ang marahas na paghawak ng mga gwardiya sa aking mga braso. Pilit akong kinaladkad palayo sa operating table habang si Gaudencio ay marahang nagmulat ng kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang labi habang binubulong ang aking pangalan sa gitna ng kanyang pagkakahimbing sa gamot. Ang bitag ay tuluyan ng sumara. At ang huling batingaw ng aming katarungan ay dahan-dahang lumulubog sa gitna ng madilim na impyerno ng Santa Remedios. Ang bawat makapal na usok na nanggagaling sa aking sipayo ay hindi kailanman sapat na pambura sa 12 taon ng aking bulag na katapatan, ngunit sa gabing ito ang katotohanan ay may sariling boses na hindi kayang patahimikin ng anumang bakal. Habang marahas akong kinakaladkad ng mga gwardya ni Doña Salvacion, patungo sa labas ng operating room, naramdaman ko ang lamig ng aking cellphone sa loob ng aking bulsa. Ang aking 11 taon bilang waitatrong sa ospital na ito ay nagbigay sa akin ng pinakamahalagang kaalaman, ang emergency broadcast code ng Santa Remedios na nakakonekta sa bawat speaker sa bawat pasilyo. Lihim kong pinindot ang transceiver link sa aking telepono na matagal nang inihanda ni Sister Soledad mula sa labas. Isang mahinang ugong ng kuryente ang dahan-dahang umalingaw-ngaw mula sa mga dambuhalang speaker sa kisame ng buong ospital. Pinatatahimik ang bawat sigaw at bawat hakbang ng mga gwardya. Ang bawat Dr. Nurse at mga pasyenteng ngihingalo sa iba't ibang ward ay napatigil nang marinig ang isang nanginginig na boses, ang boses ni Gaudencio mula sa cassette tape na nakuha ko sa loob ng maputing piano. Teresa!
Kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo. Ang pabulol na iyak ni Gaudencio na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng Santa Remedios, bawat salita niya ay puno ng hapis ng isang lalaking matagal nang namatay ang tapang. Ang pagtanggi ko sa iyo sa tapat ng paggawaan. Ang pag-ako ko sa anak ni Graciela. Lahat ay isang marahas na kasinungalingan. May sakit ako sa puso, Teresa. Ang dilated cardiomyopathy ay unti-unting pumapatay sa akin. Mas pinili kong hantungan mo ako ng galit kaysa panoorin mo akong dahan-dahang maging abo sa tabi mo. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako, Tome. Napatigil ang mga gwardya na may hawak sa aking mga braso. Ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang lumuwag sa tindi ng gulat habang nakatitig sa screen ng monitor sa labas. Ang bawat tao sa pasilyo ay tila naging mga rebulto ng sipayo. Ginamit ko ang pagkakataong iyon upang marahas na bawiin ang aking mga kamay at mabilis na bumalik sa loob ng Operating Room 3. Sa tapat ng operating table, nakatayo si Regina Monteverde, hindi makagalaw habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang surgical mask. Si Gaudencio ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata, ang kanyang nanginginig, na labi ay pilit na bumubulong sa gitna ng epekto ng pampatulog. Teresa, bakit ka pa bumalik? Ang bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng pag-ibig at pangamba. Sabi ko sa iyo, umalis ka na. I have a family now. Lumapit ako sa kanya nang walang katinag-tinag. Ang bawat hakbang ko sa makinis na semento ay may dalang bigat ng 6 na taon ng aming pagtitiis. Nang marating ko ang tabi ng kanyang kama, hindi ako nagsalita ng anuman. Inangat ko ang aking nanginginig na palad at isang marahas na tunog ng pagtama ng aking kamay sa kanyang pisngi ang bumasag sa huling pader ng kanyang kasinungalingan. Isang matinding sampal. Ngunit ang sampal na iyon ay hindi nanggaling sa galit. Ito ay ang runway na paglaya ng 6 na taon kong nakakulong na sipayo ang huling hiyaw ng isang inang pinagkaitan ng karapatang maglitis sa sarili niyang buhay. May karapatan kang matakot mamatay, Gaudencio. Ang hiyaw ko, ang aking boses ay sumabog sa gitna ng iyak na matagal kong pinigilan sa buhol. May karapatan kang matakot sa sakit mo. Pero wala kang karapatan. Wala kang karapatang pilitin akong mabuhay sa loob ng 6 na taon na may kasamang kasinungalingan ng pagtataksil na hindi naman kailanman nangyari. I had the right to choose, Gaudencio, at pinili kong samahan ka kahit sa huling sandali ng hininga mo. Yumuko ako at marahas kong niyakap ang kanyang nanghihinang ulo. Ibinaba ko ang aking mukha sa kanyang leeg, hinayaan ang aking mga luha na mabasa ang kanyang maputlang pisngi habang ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang balikat. Si Gaudencio ay napahagulgol na rin, ang kanyang mga payat na braso ay dahan-dahang pumulupot sa aking likuran. Isang unang tunay na yakap matapos ang 5 taon ng aming pagiging dayuhan sa isa't isa. Patawad, Teresa. Patawad, ang bulong niya sa aking tainga. Ngunit sa gitna ng aming pagbabalik, ang marahang pagbatingaw ng cardiac monitor sa tabi ng kama ay biglang napalitan ng isang mahaba at tuwid na linya ng kuryente. Ang tunog ng alarma ng monitor ay naging tuloy-tuloy nagpapahayag ng isang nakatatakot na katotohanan. Ang puso ni Gaudencio ay tuluyan ng huminto sa pagtibok. Ang kanyang nanginginig na kamay sa aking likod ay dahan-dahang dulas at bumagsak sa ibabaw ng lamesa ng operasyon bago pa man masimula ng mga doktor ang CA muling pag-opera. Ang mahaba at tuwid na linya ng kuryente sa cardiac monitor ay lumikha ng isang nakatatakot na pula at tuloy-tuloy na liwanag ng emergency alarm na bumasag sa huling pader ng aming yakap. Ngunit bilang isang itatrong na naglingkod sa gitna ng mga naghihingalong pasyente, sa loob ng 11 taon ang aking nurse na katawan ay hindi nagpadala sa gulat ng kamatayan. Mabilis kong ibinalik ang aking maskara, pinalis ang aking mga luha at hinarap ang dambuhalang krisis sa ibabaw ng operating table. Ihanda ang defibrillator ay charge sa 200 joules adrenaline, 1 miligramo mabilis, ang aking madiin, at walang panginginig na utos sa mga nagkakagulong nurse at doktor sa loob ng silid. Inilapat ng chief surgeon ang 2 metal paddles sa dibdib ni Gaudencio.
Ang marahas na pagbuhos ng kuryente ay nagpayanig sa kanyang gego na katawan, tila isang marahas na paggising mula sa kailaliman. Ngunit ang monitor ay nanatiling tuwid ang linya. Habang nagpapatuloy ang marahas na pakikipagbuno namin sa kamatayan, sa loob ng operating room sa labas ng pinto, ay tuluyan ng gumuho ang kaharian ng mga Montemayor at Alvarado. Ang livestream ni Aling Marcela ay binalot ng matinding galit ng taumbayan. Si Doña Salvacion na nakatitig sa amin mula sa viewing gallery sa itaas ay dahan-dahang napaluhod sa sahig habang pinapanood ang kanyang sariling anak na nag-aagaw buhay dahil sa kanyang kasakiman. Ang tindi ng kanyang hapis ay nagtulak sa kanya upang lumabas ng bospital at harapin ang naghihintay na media. Tinaboy ang kanyang sariling dangal upang marahas na i-broadcast ang kanyang pag-amin sa harap ng buong Cebu na si Gaudencio ay kanyang tunay na anak. Kasabay nito si Dr. Regina Monteverde ay formal na isinuko ang lahat ng mga peking rehistro ng sakit ng pamilya Alcaraz sa mga pulis na kapararating lang tinanggap ang hatol ng batas kapalit ng kaligtasan ng kanyang konsensya. Isa pa i-charge sa 300 joules bilis. Ang muli kong utos habang marahan kong pinupunasan ng pawis sa noon ng surgeon. Sa ikatlong paghampas ng kuryente ang monitor ay nagkaroon ng marahang katinag-tinag. Isang mahina, pira-piraso, ngunit naroon na muling tibok ng puso ang lumitaw sa screen. Ang mabilis na alarma ay dahan-dahang napalitan ng isang marahang ritmo ng pag-asa. Dahan-dahang idinilat ni Gaudencio ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Ang kanyang paningin ay nananatiling malabo, ngunit nang makita ang aking anyo sa tabi ng kanyang kama, isang marahang ngiti ang sumilip sa kanyang namumutlang mga labi. Hindi siya makapagsalita dahil sa nakakabit na tubo ng oxygen sa kanyang bibig, ngunit dahan-dahan niyang itinuro ang kanyang nanginginig na daliri patungo sa pilak na singsing na nakasabit sa isang kadena sa kanyang leeg. Naintindihan ko ang kanyang huling hiling. Dahan-dahan kong nilapitan ang kanyang leeg, hinugot ang pilak na kadena at kinuha ang lumang singsing na pag-aari ng kanyang ina. Inabot ko ang aking kaliwang kamay at sa harap ng kanyang mga mata, dahan-dahan kong isinuot ang pilak na singsing sa aking daliri. Suot ko na, Gaudencio. I am wearing our ring now. Hindi na ako muling lalayo sa iyo. Isang dambuhalang kapayapaan ang sumilip sa mga mata ni Gaudencio habang nakatitig sa singsing sa aking daliri. Ngunit sa sandaling ang singsing ay tuluyang lumapat sa aking balat, ang kanyang mga mata ay marahang napapikit ng tuluyan. Ang cardiac monitor ay mabilis na nag-flash ng pulang alarma ng clinical death at ang dambuhalang kuryente ay tuluyan nang nagpahiwatig ng paghinto ng kanyang huling tibok ng puso. Ang mahaba at tuwid na linya ng kuryente sa cardiac monitor ay nagpatuloy sa pagbuga ng pula at nakabibinging liwanag ng emergency alarm na bumasag sa huling pag-asa ng mga nurse sa loob ng silid. Dahan-dahang ibinaba ng chief surgeon ang mga metal na paddles marahang umiling habang pilit na iniayos ang kanyang surgical mask. I'm sorry, Teresa, ngunit wala na tayong magagawa. Ang cardiac arrest niya ay irreversible na dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang mga kalamnan sa puso. Ang malamig na hatol ng doktor, ang boses ay puno ng pait. Hindi pa siya pwedeng mamatay, ang sigaw ko. Ang aking profesional na katawan bilang nurse ay tuluyan ng natunaw sa tindi ng aking pagiging asawa. Marahas kong itinulak ang chief surgeon palayo sa operating table at mabilis na lumapit sa tapat ng dibdib ni Gaudencio. Inilapat ko ang aking dalawang magaspang na palad sa gitna ng kanyang long hook, ang dibdib na 11 taon kong sinandalan tuwing kami ay sumisilong sa ilalim ng ulan sa tapat ng paggawaan. Sinimulan ko ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Ang bawat pagpindot ng aking mga kamay ay dapit hapon may dalang lakas ng aking buong pagkatao. Regina, kumuha ka ng isa pang doses ng adrenaline, ay charge ang paddle sa 360 joules. Ang hiyaw ko habang pilit kong ibinababa ang aking bigat sa bawat bilang ng pag-compress sa kanyang dibdib. 1, 2, 3, 30. Teresa, tama na. Huwag mo nang pahirapan ang katawan niya. Ang pagsusumamo ni Regina habang nakatungo ang kanyang boses ay lunod sa tindi ng iyak sa likod ng kanyang maskara. Hindi ko siya pinakinggan. Ang aking mga luha ay mabilis na dumadaloy mula sa aking mga mata, bumabasa sa aking face mask at pumapatak sa dumi ng uniforme ni Gaudencio.
Ang pagod sa aking mga braso ay naging isang matinding hapdi, tila ba ang bawat kalamnan ko ay unti-unting nagkakabirabya, ngunit nanatili akong nakatayo sa ibabaw ng kanyang operating table. Hindi ako papayag na ang 16 na taon ng aking paghihintay ay magtapos sa ganitong uri ng isang mabilis at tuwid na linya ng kuryente. Gising, Gaudencio, gising! Ang pabulol kong hiyaw ang aking boses ay paos na sa tindi ng sakit. Hindi kita hinintay ng 5 taon sa buhol para lang iwan mo ako sa ibabaw ng lamesang ito. Nagpatuloy ang marahas na tunog ng emergency alarm, tila isang walang katapusang batingaw ng kamatayan na humahamak sa aking bawat pagsisikap. Dahan-dahan kumatok ang chief surgeon sa aking balikat, marahan akong hinila palayo sa operating table. Teresa, tapos na. Hayaan mo na siyang magpahinga ng may kapayapaan, ang marahang bulong ng doktor. Napatigil ako. Ang aking mga braso ay tuluyan nang nawalan ng lakas, dahan-dahang bumagsak sa tabi ng aking katawan. Tinitigan ko si Gaudencio. Ang kanyang dibdib ay nanatiling tahimik, wala nang bakas ng panginginig, wala nang mabilis na ritmo ng buhay. Dahan-dahan kong inilapat ang aking noo sa ibabaw ng kanyang malamig na dibdib, pinakikiramdaman ang huling marahang sipayo ng kanyang kaluluwa na tuluyan ng lumisan. Sa sandaling iyon, ang aking uniforme ng nurse ay naging basang duster ng aking pagluluksa. Dahan-dahan akong tumayo, hinubad ko ang aking face mask o ang pantakip sa mukha, at sa harap ng lahat ng mga doktor at nurse sa operating room, binigkas ko ang huling hatol ng aking itatrong na dangal. Oras ng kamatayan, 11 at 45 sa gabi. Ang aking boses ay malinaw, walang panginginig, ngunit may dalang matinding bigat ng katotohanan. Kumuha ako ng isang malinis at maputing kumot mula sa cabinet. Dahan-dahan ko itong dinala sa ibabaw ng katawan ni Gaudencio at marahang ipinatong sa ibabaw ng kanyang mukha. Sa ilalim ng manipis na puting tela, aninag ko pa rin ang hugis ng kanyang mukha, isang mukhang may marahang ngiti na nakatago sa gilid ng kanyang mga labi, tila ba sa wakas ay nahanap na niya ang kapayapaan mula sa bawat kasinungalingan at sakit na kanyang dinala sa loob ng maraming taon. Lumabas ako ng hospital ng Santa Remedios. Ang bagyo sa labas ay humupa na, ang tanging natira ay ang marahang pagpatak ng ambon sa basang kalsada ng Cebu. Ang dambuhalang screen ng balita sa plaza ay nagpalabas ng mabilis na ulat. Si Doña Salvacion Araneta ay opisyal nang nagbitiw sa kanyang tungkulin at inihanda ang paglilipat ng lahat ng kanyang personal na yaman sa isang transparent na pondo para sa mga batang mahihirap na may sakit sa puso. Si Regina Monteverde ay formal na ring isinuko ang kanyang lisensya sa pulisya, tinanggap ang hatol ng batas para sa kanyang pagbura ng records. At si Aling Marcela Soriano ay nag-upload ng isang mabilis na video ng paghingi ng tawad sa tapat ng kanyang live channel, ang channel na dating ginamit niya upang hiyain ang aking 11 taon ng pag-ibig. Tinitigan ko ang aking kaliwang daliri kung saan nagniningning ang pilak na singsing ni Gaudencio. Ito ang singsing na nagpapatunay na ang aming pag-ibig ay hindi kailanman naglaho, ngunit ito rin ang magigiing paalala ng napakataas na presyo ng isang marahas na pananahimik. Patawad, Gaudencio, ang bulong ko sa gitna ng katahimikan ng gabi. Patawad dahil hindi ko kayang gawing romantiko ang pag-alis mo. Pero salamat dahil sa huling sandali hinayaan mo akong hawakan ang katotohanan. Inilabas ko ang aking tansong susi mula sa aking bulsa, marahang pinagmasdan ang nakaukit na logo ng aming bahay sa Cebu. Ang gabi ay dahan-dahan na ring lumalapit, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang 16 na taon ng paghihintay. Narito na ako sa dulo ng aking sipayo at ang aking paghilom ay magsisimula sa pampang ng isang bagong bukas. Ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa kapal ng semento o sa tibay ng mga kawayan ng piano, kundi sa katapatan ng bawat tibok ng puso na handang magsalita sa gitna ng bago. 5 buwan matapos ang marahas na paghinto ng puso ni Gaudencio, sa ibabaw ng operating table ang sikat ng araw ay muling sumisilip sa mga bintana ng aming lumang bahay sa Cebu. Ang amoy ng sariwang pintura barnis ng kahoy at ang banayad na bango ng medical na alcohol ay pumupuno sa buong paligid. Ang aming dating tiyungdan at klinika ay opisyal nang nagbukas isang libreng sentro ng kalinga para sa mga batang may sakit sa puso, kung saan si Graciela at ang kanyang anak ay kasama kong naninirahan upang magbigay ng kalinga sa mga nangangailangan.
Nakatayo ako sa harap ng maputing piano na nananatiling hindi tapos sa gitna ng sala. Sa tabi nito, nakasabit sa dingding ang tansong susi ng bahay at ang yuping gimkayaw ng NARS na pinangalagaan ko sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan kong hinalikan ang pilak na singsing na nakakabit na ngayon sa aking daliri. Marami ang nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba si Gaudencio. Ang sagot ko ay nananatiling payapa. Napatawad ko ang kanyang pag-ibig, ngunit hindi ko kailanman magagawang gawing romantiko ang kanyang mabilis na pananahimik. Ang pag-ibig na nagtatago ng katotohanan ay hindi kailanman naging isang sakripisyo. Ito ay isang marahas na desisyon na kumuha sa mabilis na 16 na taon ng aming buhay. Napatawad ko si Regina at si Doña Salvacion. Hindi dahil sa karapat-dapat sila sa aking tiwala, kundi dahil ang pagpapatawad ang tanging paraan upang tuluyan kong mapalaya ang aking sarili mula sa pasanin ng kanilang mga kasalanan. Nahanap ko na ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi nagmula sa pagkakaroon ng isang buong pamilya, kundi sa katotohanang hinarap namin ang dulo ng may buong katapatan. Ang bawat tibok ng puso ko ngayon ay hindi na alipin ng pag-aalinlangan. Ang aral na nais kong iwan sa bawat inang nagpapakapagod at asawang nagtitiis ay simple. Huwag niyo kailanman hahayaang ang taong mahal niyo ang magpasya kung paano kayo dapat masaktan. Ang katotohanan kahit gaano kamahal ang presyo nito ay mas mabuti kaysa sa pinakamainam na kasinungalingan na binuo ng katahimikan. Sa bawat gabi matapos umalis ang huling pasyente sa klinika, dahan-dahan akong nauupo sa tabi ng maputing piano. Nilalagay ko ang cassette tape sa aking lumang radyo, hinahayaan ang boses ni Gaudencio na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. May isang bakanting silya sa aking tabi, tila isang tahimik na paalala na kahit wala na siya ang aming katotohanan, ay mananatiling nakatayo sa tabi ng batingaw ng basilika. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata, hinahayaan ang aking mga daliri na marahang sumayaw sa ibabaw ng mga film-kawayan, sinisimulan ang araw ng aming huling paghilom ng may buong pag-asa.